Mga kababayan, let's strip away all the politeness, no? Ang naging asal at pahayag ni Palace Press Officer Claire Castro laban kay Senate President Alan Peter Cayetano ay isang sukdulang pambabastos, kasuklam-suklam at walang kapatawarang kawalan ng profesionalismo. Ang isang taong binabayaran ng buwis ng taumbayan para maging boses ng palasyo ay nag-aasta na parang walang decorum sa harap ng media. No? Ang tawagin mong nagkukunwaring banal at fake biktima ang isang nakaupong pinuno ng Senado, that is a sickening display of arrogance and cheap political execution. Ngayon, ating gagamitan ng pinakamatalas na salita ng Diyos at ang opisyal na manifesto na nilagdaan ng dambuhalang alyansa ng mga abogado ng Philippine Bar upang durukin ang kanilang kasinungalingan dahil ang ganitong panlilin lang ay malinaw na senyales ng mga huling araw, mga kababayan. Tingnan natin kung ano ang hatol ng Diyos sa ganitong asal sa mga last days, no? I want you to open your Bible sa James chapter 3 verse 6, mga kababayan. Napakalinaw ng nakasulat doon. It states there, "The tongue is a fire, a world of evil. It is set on fire by hell. It is a restless evil, full of deadly poison." So ganyan na ganyan ang kamandag na lumalabas sa bibig ni Claire Castro, mga kababayan. Ang kanyang dila ay naging instrumento ng paninira para maghasik ng kaguluhan. No? So, sa 2 Timothy din, chapter 3, verse 1 to 3, it says there, mga kababayan, sinabi na sa mga huling mga araw, lilitaw ang mga taong brutal, slanderer, at walang self-control. And she perfectly fits this description, no? Mga kababayan, wala silang may pakitang legal na basihan, kaya idinadaan na lang nila sa maruming propaganda sa media, no? Upang pagtakpan ang ginawa nilang illegal at peking sesyon noong June 3, 2026. At heto ang katotohanan, mga kababayan. Noong June 1 at June 2, sinubukan ng oposisyon na mag-ipo ng 13 senador para sa constitutional quorum. Pero bigo sila. No? 2 araw silang walang nagawa dahil hindi nila makuha ang numero, mga kababayan. Kaya noong June 3, dahil desperado na sila, gumawa sila ng milagro. Pumasok sila sa session hall na may 12 senador lang. At makinig kayo. Nang utusan ng presiding officer ang regular Senate Secretary na tawagin ang roll, no? Tumanggi ang Senate Secretary. Bakit? Dahil alam niyang illegal. Alam niyang walang quorum. Kaya ang ginawa ng oposisyon, pinuwersa nila ang Deputy Secretary na mag-roll call para lang ideklara ang isang peking quorum. At sa loob ng 15 minuto, mga kababayan, winasak nila ang batas. Nagdeklara ng vacancy, nagluklok ng peking acting president, nagtanggal ng committee chairs, at binago ang impeachment rules, no? Tapos nag-adjourn pa, seni-die, no? And not one of these acts is valid, mga kababayan. Ipinagmamalaki nila ang kasong Avellino versus Cuenco. Pero ayon sa mga abogado ng Philippine Bar, it condemns them. No? Sabi sa Rule 2, Section 2 ng Senate Rules, it says there, "The officers of the Senate shall be elected by the majority vote of all its members." Anong sabi? All its members. So ibig sabihin, mga kababayan, ang kabuuang 24 na halal na senador, hindi sino lang ang nasa kwarto, mga kababayan. At ano ang mayorya ng 24? 13, no? Ang 12 ay hindi kailanmang magiging mayorya ng 24. Sabi nga ni Justice Perfecto, mga kababayan, sa kaso ng Avellino, hindi mo kailangang maging mathematical genius tulad ni Pythagoras, Euclid o Newton para makita ito. Kasi kahit elementary school student ay agad itong maiintindihan, no? At sa Rule 15 Section 44, may nakasulat na exception para sa halalan, mga kababayan. Except during the election of officers. So ibig sabihin, mas lalong hinigpitan ng Senado ang panuntunan para sa halalan at isinasalalim ito sa pinakamataas na threshold, ang absolute majority ng buong 24 na miyembro. So dahil 12 lang ang bumoto, mga kababayan, ang June 3 session ay doubtly, independently, and irreparably void para sa akin. Ayon sa Rule 35, mga kababayan, Section 19, kapag walang quorum, 2 bagay lang ang pwedeng gawin ng isang sub-quorum.
no? First mga kababayan, mag-adjourn mula sa araw-araw. Adjourn from day to day. Pangalawa, mag-motion para utusan ang Sergeant at Arms na arestuhin at piliting pabalikin ang mga absent na senador. That's all, no? Yan lang. Ang listahan ay napakaikli mga kababayan, no? Ano ang bawal nilang gawin? So ano nga ba ang bawal nilang gawin? Bawal magdeklara ng bakanting posisyon. Bawal maghalal ng Senate President pro tempore. Bawal mag-designate ng acting Senate President. At bawal maghalal ng Senate Secretary. Pero mga kababayan, nilaktawan nila ang batas. Walang arrest warrant na inisyu at diretso silang nagkudeta. So ito ang pinakamadilim at pinakadelikadong agenda sa lahat, mga kababayan. Ang Senate Resolution number 430. Inamyendahan ng 12 senador na ito ang Rules of Procedure on Impeachment Trials nang walang prior notice, walang advance circulation at walang deliberation. Bakit? Dahil nakabinbin sa Senado ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, no? At sa ilalim ng dating rules mga kababayan, ang Senate President unconditionally ang presiding officer. Pero sa ginawa nilang Senate Resolution 430, gumawa sila ng maruming mekanismo para mapatalsik si Senate President Cayetano bilang pinuno ng impeachment trial ni VP Sara sa pamamagitan ng simpleng mayorya ng mga senador na naroon. So mga kababayan, ang Senate Resolution 430 ay para sa akin void at walang legal na bisa. No? Nilabag nito ang due process ni VP Sara dahil nagsimula na ang proseso bago nila binaboy ang rules. Ang trial ay dapat tumakbo sa original na rules bago ang June 3 mga kababayan. Si Senate President Cayetano ang nananatiling lehitimong presiding officer ng trial. Pati ang pagbalasa sa committee ay illegal mga kababayan. No? Matapos ang peking session, ano ang unang ginawa ni Senator Erwin Tulfo? Agad niyang kinansela ang nakatakdang hearing noong June 4, 2026. No? Handa na ang mga witnesses, handa na ang resource persons, at hinihintay na lang ang publiko para sa pananagutan. Pero lantarang sinabotahe mga kababayan. Ayon sa Rule 10, Section 18 at 19, ang nakaupong chairperson ay hihinto lamang kapag may lehitimong kahalili. Dahil illegal ang halalan mga kababayan, heto ang pinal na katotohanan, no? Si Senator Pia S. Cayetano ang nananatiling lehitimong Blue Ribbon Committee Chair at si Senator Rodante D. Marcoleta ang nananatiling lehitimong Subcommittee Chair sa flood control anomalies, no? Yan ang totoo. So, makinig kayo sa makasasayang hatol ni Justice Briones mga kababayan. Kailangan nating protektahan ang integridad ng konstitusyon upang maiwasan ang mga coups d'etat na magdadala sa atin sa sitwasyon ng isang banana republic. No? So heto yung mga opisyal na deklarasyon na nilalagdaan ng mga pinakatitigang abogado, dekano at dating IBP presidents ng bansa. So, bago natin ito himayin mga kababayan, gusto kong munang magbigay ng malaking pasasalamat at pagkilala sa The Law Firm of Torion and Partners mga kababayan sa kanilang official na Facebook page nang galing ang lahat ng mga legal na resibong ito na nagpapakita ng katotohanan sa publiko. At ayon sa alyansang ito ng mga abogado mga kababayan, ang Senate Secretary na iniluklok sa 12 votes ay hindi Senate Secretary, no? Ang Sergeant at Arms na iniluklok sa 12 votes ay hindi ang Sergeant at Arms. Ang acting Senate President na iniluklok sa 12 votes ay hindi ang acting Senate President. Ang committee chairs na iniluklok sa 12 votes ay hindi ang committee chairs. So sabi ng mga manifesto mga kababayan, anong sabi doon? The Constitution does not care who wins. It cares about how. It needs your fidelity. Give it that now while it still matters. No? So, mga kababayan, bago natin tapusin ang video na ito, gusto ko lang linawin, no? Gusto ko lang linawin na lahat ng aking sinabi at ibinamahagi ngayon ay aking personal na opinion lamang. Ito ay base sa aking sariling pagsusuri sa batas, sa Biblia, at sa opisyal na manifesto ng ating mga legal na experts sa bansa, no? Pero mga kababayan, iginagalang ko ang inyong katalinuhan bilang mga manonood. Kaya naman, ganap na nasa inyo na kung kayo ba ay papabor o sasang-ayon sa aking mga naging pananaw mga kababayan, o kung kayo ay may ibang paniniwala.
Ang mahalaga rito mga kababayan ay nagkaroon tayo ng malayang diskurso at nabubuksan ang ating mga mata sa iba't ibang panig ng usapin. I have laid out the receipts of the law and the Bible already mga kababayan. But in the end, you are still the judge. Tandaan nyo lang, no, ang hatol sa Galatians chapter 6 verse 7. It says there, "Do not be deceived, God cannot be mocked. A man reaps what he sows." No? So ano ang inyong saloobin tungkol sa krisis na ito sa Senado? I-comment ang inyong mga opinion sa ibaba. Pabor man kayo sa aking pananaw o hindi, welcome po ang inyong mga boses. Manatiling mapanuri, manatiling nananalangin, at see you sa susunod nating vlog. Bye everyone!